Umpisahan ho natin mga bossing, Diyos ko, eto parang nagmimistula na pong kulto. Yung samahan ho nila, mga kababayan. Eh tignan mo ba naman, no? Sinasamba na. Pati po yung karton, mga kababayan, sinasamba, niluluhuran. Oh, ay nako po, ano na nangyari dito sa mga ito? No? Pinagdadasal na. Si dating Pangulong Duterte, alam ko hindi naniniwala sa Diyos yan. Di ba? With matching, bukod sa hindi naniniwala sa Diyos, with matching mura pa ho yan, mga kababayan. Ano sabi niya? Nung medyo na traffic siya ng 5 minuto. Sino ba yung nandyan? Bakit traffic? Bakit 5 oras? 5 oras na tayo na traffic. Ama, gustong tawagan si Pope at murahin, PI ka Pope, umuwi ka na sa inyo. Tapos ang nalilito ho ako mga kababayan dito po sa mga DDS, nalilito ho ako sa kanila, hindi yata nila naiintindihan yung mga bagay-bagay, ipinagdadasal nila na makauwi na si dating Pangulong Duterte doon sa may kapal, doon sa may lalang sa atin o sa may gawa sa atin. Paano naman ho ang magiging reaksyon nung taong nung may lalang sa atin mga kababayan? Minumura nga ako niyan eh. Sabi sa akin yun, stupido, no? Ginawa ko daw kayo tapos sisirain ko. Ganon. O di po ba mga kababayan? Tapos ito umabot na sila. Ano to, kultuhan na ho mga bossing? No? Sabi pa doon sa ibabaw, alhamdulillah. Nako, alam niyo ho, magagalit sa inyo yung mga kapwa ninyo Muslim, no? Ang sinasamba lang po ng mga Muslim, mga bossing, o nagbibigay pugay ang mga Muslim ay kay Allah po. Hindi po kay dating Pangulong Duterte. Si dating Pangulong Duterte po, Allah sa Pilipinas. Yung totoong dapat pong pinagpupugay ng mga Muslim, hindi po si dating Pangulong Duterte, kundi po si Allah. Si dating Pangulong Duterte, ala lang po sa Pilipinas. No? Wala. Nandun. Sa Oblo. Ay, Diyos ko naman kayo. Tingnan mo. Meron pa akong isang nakita. Pinapayungan pa ang dating Pangulo. Pero karton lang ho, mga kababayan. Karton lang. Tapos sasabihin nila ang mga Katoliko daw sumasamba sa rebulto. Eto, ano to? No? Yung sa mga Katoliko naman ho, mga bossing, kumbaga, para ho sa atin, isang lang yun, pagpapaalala na mayroong isang nilalang, ay may isang lumalang o may isang gumawa sa atin. Hindi naman po talaga natin sinasamba yung kahoy kung ano-ano pa No? Pagpapaalala na mayroong isang Heso Kristo, mga bossing. Sabi ni Junior Constantino Domingo, nagdadasal ng karton sa impyerno. Pag nasunog ho yan, naku. wala nang pagdadasalan. Parang si Robin Padilla din ho, mga kababayan. Ay nako po, masyado nyo nang inidol si Binoy. Ano po? Si Robin Padilla kasi nag-umpisa ho nito, mga kababayan. Yung tipo ho bang nandoon sa dahig, bit yung karton ni dating Pangulong Duterte. Siguro dapat ganyan din gawin ninyo doon sa COMELEC. Ano? Kasi hindi pa nakakapanumpa ang dating Pangulo. Baka malaps na yon o baka masayang, ma-expire na. Wala pa din. Ipo ba, inumpisahan to ni Robin Padilla, dala-dala yung karton ni dating Pangulong Duterte, nagkakape kasama yung karton ni dating Pangulong Duterte. Ginagaya ho. Mga kababayan, hindi ho natin alam kung gusto lang sumikat tapos ipopost. Eto dinadasalan ko na. Sabi naman ng mga kapwa nila DDS, saludo sa iyo kuya, saludo sa iyo. No? Wala nang hihigit sa iyo kuya. Ang galing-galing mo. Tama ang ginagawa mo. Diyos ko po Lord. Sabi sa inyo ni Ma'am Delia Rosario, mukha na daw kayong engot.
Mukha ng hengot. Oh, follow the leader, sabi ni Ma'am Neng Gigi. Di po ba? Magkano kaya yung karton ni Duterte? Halagang 5 billion? Hindi, baka wag kayong mag-alala. Baka mamaya mag-iyakan tayo. Pag tinayuan na po nila ng rebulto ang dating Pangulong Duterte, at least ngayon, karton-karton. Pero sabi nga ng dating Pangulong Duterte, tayuan nyo na lang ako ng rebulto. Gusto pa doon katabi ni Jose Rizal, mga kababayan. Naku po, baka mag-iyakan tayo kapag meron ng itinayong rebulto sa gilid ni Jose Rizal. Mukhang malabo naman yung mangyari yun, mga kababayan. Siguro, kung sakali na marebultuhan ang dating Pangulo, malamang po it's either doon sa loob ng bahay ni Buloyski or doon sa bahay ni Buloyski. Ay hindi, dapat dalawa sila doon. Baka naman magtampo si Buloyski, ano? Langya kayo, ako nakulong din. Ako nasa oblo din, tapos wala ako rebulto doon sa loob ng impyerno ko. Imperyo ko. Imperyo, mga boss. Langya kayo, ako din nakulong. Tapos si Digong lang ang meron. Dapat siya din, no? Di ba? Mag-best friend, hawak. Tapos lagyan nyo sa ilalim, 2 oblos. Di ba? 2 oblos. Ano po ibig sabihin ng 2 oblos? Di dalawang magkaibigan, parehas nasa loob ng oblo. Diyos ko. Oy, ingat kayo sa mga ganyan. Magagalit yung mga kapatid nating mga Muslim. Dahil yung mga kapatid natin na Muslim, yung mga totoo po, kay Allah po iyon. No? Kay Allah po iyon, rumerespeto o nagbibigay pugay. Hindi po kay dating Pangulong Duterte. Linagay pa, alhamdulillah, kapatid. Hindi nila alam, mukha na hong engot, mga kababayan. Anyway, dumito muna tayo kay Roque. Naku po, hindi ko alam kung ako ang pinaparinggan ni Roque. Gagalit yata sa atin. No? Mukhang galit si Roque sa atin. Kasi naman ho kayo kada iba-vlog natin si Roque, lagi kayong nagko-comment, sasabihin nyo, bigyan ng lollipop si Roque. Sasabihin nyo, bigyan ng ratbo si Roque. Ng hotdog si Roque. Sorry. Baka napapansin na tayo ni Roque nagagalit. Hindi daw tayo o wala daw tayo karapatang maging vlogger, mga boss. Tingnan nyo ho. Kayo, hindi nyo na... Ayan. No? Ayan. Yung mga editor ko, sila nag-edit niyan ng video na yan. Nahiya pa Kunyari, medyo patikom pa yung bibig pero pabuka din yung gustong ilagay niyan.